Hello po! It's Teacher Joy of Teacher Joylyn Online Review. So, sa araw na ito, hindi ako magbibigay sa inyo ng drills or lectures. But today, we're going to answer some questions na kailangan nyong malaman before kayo makapag-take or mag-take ng civil service exam. Ito po ay based lamang sa research ko. So if you have some questions to be asked, you may comment on this video para masagutan din natin. Facts for civil service exam. Okay, so unang tanong. Need po ba magsuot ng white t-shirt or polo? Sagot, opo. Pero hindi po siya required. Ini-encourage lang po ang mga takers na magsuot ng white tops kasi meron pong mga testing centers na mainit o di kaya walang ventilation. Any decent outfit is okay. Pero kung ako yung tatanungin, magsusuot ako ng puti tops, no? Yung polo kasi mostly yun naman talaga yung sinusuot ng karamihan. And of course, para uniform din po tayo sa mga takers at hindi po tayo maiba. Number 2 na tanong, need po ba talaga ang transparent bag? Sagot, hindi po. Kung meron po kayo niyan, mas better. Pero kapag wala po kayong transparent bag, ay okay lang naman. Kapag nagsimula na po ang exam proper, lahat naman ng bag ay ilalagay sa harap. Kaya okay lang po kahit hindi transparent bag ang dalhin or ang gamitin ninyo. Third question, ito yung mostly tinatanong. Okay lang po ba magdala ng scratch paper? Sagot, hindi po pwede yon. Bawal po kayo magdala sa upuan nyo ng any form of paper dahil sa spaces po kayo, dahil po sa spaces po kayo ng test questionnaires magsosolve. So, dun po kayo mismo maglalagay ng solving nyo or ng solution nyo. Bawal po kayo magdala ng kahit anumang papel or scratch paper. Pang-apat na tanong, okay lang po ba magdala ng pencil o lapis? Sagot po natin dyan ay okay lang naman po, pero as advice po, 2 pieces na black na ballpen lang po talaga ang allowed na dalhin at time consuming pa po kapag ilalapis nyo pa ang mga sagot nyo. Remember, kalaban nyo po dito yung oras, kaya much better po na sumagot po kayo agad at gamitin po yung ballpen. So, may mga ballpen po ako na nire-required yung ilalagay ko na lang po sa comment section. 5 question. Pwede po ba erasure or pwede po ba tayo magbura sa ating test paper or yung ating sinasagutan? Sagot po, opo. Hanggang isang beses lang po kayo pwedeng magkamali o magbago ng mga sagot nyo per item. Take note po ha, per item, hindi po yung whole exam. May instructions po kung paano nyo papalitan ang mali nyong sagot, kaya before mag-start, basahin muna ng mabuti ang mga instructions at makinig sa inyong mga proctor. 6 na tanong, pwede pong kumain. Okay, so opo, pwede pong kumain sa upuan nyo at uminom ng tubig. Dahil mahaba po ang oras ng exam, so need natin yon para hindi tayo magutom at hindi din tayo mauhaw. Please be reminded lang po na bawal mabasa or madumihan, kahit maliit lang po yan, no, ang ating mga answer sheet. Dahil hindi po yun babasahin ng machine. So, katulad din ng mga lot takers, ganun din po yung ginawa namin. So, dapat maging maingat po tayo sa pagkain at sa pag-inom po. Okay, so number 7, saan po kukunin ang examining number? Sa araw po mismo ng exam, guys, ibibigay po yun ng proctor nyo. Kaya po, pag natanggap nyo na, pakisulat or pakitake note nyo na lang po para hindi nyo makalimutan ang inyong mga examining number, no? Kasi gagamitin nyo iyon sa pag-check kapag lumabas na yung CSA result. Pang-8 na tanong,
Pwede po ba mapuntahan yung school assignment bago mag-exam? Sagot po ay yes, opo. Ito din po yung pinakamahalaga, isa sa mga pinakamahalagang bagay, no? Dahil kapag may time po kayo to visit your school assignment ay much better to do an ocular visit sa mga respective school assignment nyo. This is to prevent stress, no? Yung mga kapag nahahassle, during the exam day. At least sa araw ng exam ay alam niyo na kung saan kayo pupunta na room. Sunod na tanong natin, ano po ang dadalhin natin sa araw ng exam? Yung mostly nakikita ko sa mga comment sections, no? Okay, so kung nasa inyo na po ang receipt nung nag-file kayo ng application, better to bring that. If wala na po, okay lang naman po. Most important po is your valid ID. Preferably, yun po yung ginamit nyo nung nag-file kayo ng application. Then, test of identical passport pics with name and signature. Ang ating pang-sampung tanong, pwede po ba magdala ng calculator? No, no, no. Bawal po magdala ng calculator. Manual po ang lahat ng solvings. Kaya practice your solving skills. Mano-mano po ang ating pagsosolve sa civil service exam. So, yun lang po ang ating 10 facts sa civil service exam. So, if may tanong po kayo, you may comment down below and try ko pong sagutan. Disclaimer lamang po, I am not authorized nor connected to the Civil Service Exam Commission. No, I'm just helping po first-time takers and retakers na din, baka nakalimutan. Yun lang po, this is Teacher Joy. Maraming salamat everyone and don't forget to like this video and share din po sa mga kaibigan nyo. Yun lang po, bye! Ingat!